Dalaygon na Ginoo, padayon kita sa ato ang theme for this month, the power of obedience, o miaging simana atong naisgutan ang gahom sa pagkamatinumanon pinagi sa kinabuhi ni Abraham. And the same padayon ta this morning about gihapon sa life ni Abraham. Morning luhan sa maong mensahe is the excellency of Abraham's obedience. Makita diha sa Genesis 22:1-18. O familiar kayo tanan ni ini kadtuning paghalad ni Abraham sa iyang anak nga si Isaac. Si Abraham mao gid atong gikuhaan sa mensahe mahitungod sa obedience, kay si Abraham gyud ang number 1 sa Bible nga nag-display niini, naka-experience ni ining power of obedience. Siya gyud ang gi-challenge ani sa Bible kung unsa gyud ang iyang pagkamatinumanon, ni sangpot gyud kini sa iyahang pag-sacrifice nga na sa iyahang anak nga si Isaac. Nining taknaa tanaw nato una ang rason, the reason of his obedience, ang rason sa iyahang pagkamatinumanon. In verse 1 ug 2 sa Genesis 22 ingon diha, sometime later God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Gikuman siya sa Ginoo nga, lakaw, take your son, si Isaac diya sa Mount Moriah, og ihalad siya didto. Og makita mo sa uluhan gyud is God tested Abraham. This is a test for Abraham. Test karon ang iyahang obedience. Muning the greatest test nga usab kini mahitabos tong kinabuhi nga mahimo kining challenge ngani kanato. Powerful gyud ni tungod kay matest ang atong una diha ang atong love. Kini nga test gitestingan gyud ang gugma ni Abraham. Tungod kay ang obedience mao man na gyud tinuod nga demonstration of love. Kanang pag-obey mao nay tinuod nga proof of love. Ingon diha sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Ngunang kung genuine gyud ang atong love diha sa Ginoo, resulta gid ni ngadto sa desire to obey. Na gyud ang kalipay, dili obligasyon no ang obedience, but out of heart overflowing with love and gratitude. Dinhi makita gyud ang gugma nga tinud-anay. Munang nindot kaayo ang pagkamatinumanon kay diha gyud makita ang ebidensya nga ang atong gugma tinud-anay gyud ay. Diha nakita tungod kay dako gid kaini nga desisyon ni Abraham. Pili ka, Abraham, Isaac or ako. This is a challenge to test the heart of Abraham kung asa gyud sa Ginoo ba o sa iyang anak nga bugtong nga si Isaac. Remember nga dugay ni kaini lagi paabot si Isaac. Giampuan gini pagmaayo. 100 years old na si Abraham. Nakaangkon og anak nga si Isaac. Gihigugma gid niya ni pagmaayo. But this time gi-challenge sa Ginoo. Kinsa gyud ang nag-reign sa imong heart karon? Bugat ra bagid kaay na si Isaac, pero kinsay bugat gyud ninintak naa sa imuhang kasing-kasing. Og na-prove gyud tungod kay si Abraham without hesitation, lakaw din siya early in the morning. Namutos niadto sa Mount Moriah kay halad si Isaac. Na-test ang iyahang love diha sa Ginoo pinaagi sa paghimo og choice nga something valuable pod sa iyaha. Diha maginato makitang obedience sa kanang naipangayo ng Ginoo sa tuwa nga bugat-bugat gyud. Dili kanang simple lang muobey, gamay ra kayo. Bisag atong kwarta gamay ra pangayoon sa Ginoo. Di kayo masinati ang obedience. Maprueba gyud kung kita pangayuan sa Ginoo something nga sacrificial sa atong kinabuhi. Munang na-prove ang love ni Abraham. Ikaduha, diha pod ma-prove pod ang lordship. Tungod kay ang obedience demonstrates lordship kung kinsa gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Munang this a test of lordship or test of faith ni Abraham. Gitistingan gyud ang iyang pagtuo. Man is designed to be dependent upon God. Kita gyud gi-design sa Ginoo nga dependent sa Ginoo. Ang ato gyung function is to obey. Design gyud na sa Ginoo. Pag dili ka mo obey, mao na gyud na nawa nata sa atong design. Kay kita dependent gyud sa iyaha. Parihaan ng electrical system. Kining plangka diha. Tanan naka-connect ani, suga, aircon, palungo na palong tanan. Walay aircon, walay suga, walay mic kung dili ta mo connect didto.
The same sa atong concept sa atong pagkinabuhi in connection to God. Mo disconnecta sa Ginoo, dili ta mo obey sa iyaha, we lose those privileges sa atong pagkinabuhi. We cannot function successfully. And there is no other way. Wala gilaing way nga mag-successful ta unless ni connect kita sa Ginoo. Munang we are designed nga connected yun sa Ginoo. Without connection, nothing works. Wala gyud mahitabo nga nindot sa atong kinabuhi kung di gid ta muobey sa Ginoo. Makita nimong ang perfection sa universe nganong walay kasamok nga nagbangga ng mga planeta. Tungod kay matag planet ni obey ra gyud sa iyahang function nga mutuyok, dili gyud musukwahi kay kung musukwahi bungkag tanan. Perfect sila, mao pud na sa atong pagkinabuhi because we submit to God's lordship. Siya gyud Ginoo, siya ang source. Siya ang tinubdan sa tanan. Di ta maka-plug in, wala gid tay source of power, source of wisdom, source of love. Wala ta kung dili ta muobey sa Ginoo. Mo na ingon diha sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Anong tawagon man ko nimog Lord? Nga di man dahi ka mutuman unsay akong gisulti. That is a question of lordship sa atong makinabuhi. Really, nag-obey bata. Every day makita nato sa kalibutan daghay nag-request sa Ginoo. Every day daghay prayer nga atong gilabay dito. Pero wa ta nagpatalinghog kung unsay iyang ipabuhat nato. The same as you call me Lord pero wala ka nag-obey. Dapat diri Lord, Savior lang ko or helper lang ko. Kung tawagon ko nimo, mutubag ko. But lordship, do not call me Lord. Kay diha ra mo ko sa panahon nga muluwas sa inyohang mga pagkinahanglan. Unang this is a question of lordship, who is really the source. Og si Abraham nagmadaogon gyud diha, na prove gyud ang iyahang kinabuhi nga nag-obey ra gyud sa Ginoo because siya gyud nituo gyud sa Ginoo. Lordship is a test of faith. Mutuo bagi ka nga siya magmando sa imong kinabuhi. Kung di siya magmando sa imong kinabuhi, dili siya Lord. Kay di ka mutuman sa iyaha. Munang si Abraham nakita nimo nga mituman gyud siya despite sa contradiction sa iyang mind o contradiction sa iyang natuuhan nga papatyon ka, di ba mali na magpatay, daghay pangutana gid unta sa kinabuhi ni Abraham. Pero wala siya naghesitate, wa siya nagkigdebate sa Ginoo. It's just like saying, Lord, I love you and I trust you. I love you og nisalig ko sa imuha tungod kay I know your ways is better than mine. I love you ug nisalig gyud ko nga kahibalo ko mas maayo gyud ang imuhang plano sa among kinabuhi. That is faith and that is a life of lordship. Nagasubmit yun sa lordship sa Ginoo. Mo nang nindot kayo power ang obedience tungod kay it will lead you to determine kinsa gyud ang hawod, kinsa gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Because if we determine who is Lord, gamhanan gyud kay atong pagkinabuhi matagadlaw. Ikaduha, the result of his obedience. Ang resulta sa iyahang pag-obey sa dihang gihalad na gid niya sa Isaac paghuman niya nagiingnan siya sa Ginoo. In verse 15 to 18, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand of the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Because you have obeyed me. Ang resulta gyud sa pagtuman ni Abraham, daghang kaayog bunga. Una diha, ang obedience bears God's purpose for our lives. Bears, it means na display or na reveal. Mo nang inigtuman nato sa Ginoo, every step of obedience, matag step nato sa pag-obey, naga-reveal, nagaduulta sa plano sa Ginoo. Naga-clear ang way paingon sa iyahang plano sa atong kinabuhi. Ingon diha Jeremiah 29:11, popular kaayo sa matag usa, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Prosperous life naa diha. Pero kung di ta mag step of obedience, dili maklear o di nato maklaro gyud paduol ang purpose sa Ginoo. Kang Abraham nakita gyud ang purpose sa Ginoo nga ikaw gyud mahimong great nation, ikaw ang tinubdan ang imong mga descendants daw kadaghanon sa balas
no, sa baybayon gipadayag dayon sa Ginoo ang plano niya kang Abraham, future, great future. Susama usab kini sa mga Israelites nga every step moving forward to Canaan ni obey sila, nagkaduol sila sa purpose sa Ginoo, Canaan, the promised land. Pero kung mo sidetrack sila, mo disobey, ay madugay niya daghay kagubot, mapilde sila sa gira. That is obedience, bears God's purpose for our lives. Obedience aligns us with God's purpose, activates God's promises, and walk in His presence. Pagkanindot ang obedience yun sa atong kinabuhi. Nga magkaduol kita. It leads us to glory. Munang ang obedience is the appointed pathway to glory. Mao gina siyang appointed sa Ginoo nga pathway, no, nga dalan paingon gyud sa kahimayaan, fulfillment and success. Mao na ang kinabuhi sa mga Israelites. Pathway nila ang obedience. Kanunay gyud gibalik-balik sa Ginoo sa ilaha. You carefully obey blessing, but if you will disobey, curse. Mao nang nangangko nila ang kadaugan. Ikaduha nga resulta sa obedience is it builds spiritual maturity. Makapatubo ka nato sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Makapatubo sa atong kinaiya usab. Munang spiritual maturity is not about how much we know, but how much we obey. Unsa gid kita nga mo obey diha sa Ginoo. Tungod kay every time we obey, it strengthens our faith. Makapatubo ka na sa atong pagtuo. Si Abraham, naka-experience na gyud ani. Makita nimo sa life ni Abraham nganong nitubo nang iyang pagtuo. Kay kaniadtuan na siya mutuo sa dihang naghulaw, no, na famine diha sa iyahang lugar. Ni ditso siya kadtog Egypt. Unya makuyawan man siya basig patyon siya, giingnan niya ang kalaban Egyptian nga ako maning igsuon si Sarah. Namakak siya, nag-disobey siya. Wala siya konsulta sa Ginoo dito adto sa Egypt. Mao tong dako nga experience ni Abraham about sa dili pagtuman. Mo nang nag-level up na ang iyang faith nining taknaa. Kay dako na kay sa experience siya diya sa Ginoo kung mo disobey. Mao nang dinhi bisag gi-challenge siya sa greatest challenge nga ang iyang anak na gyud ang pangayoon sa Ginoo, di na siya matarog. Kaniadto mahadlok siya patyon. Karon taas na kay sa pagtuo. Mo nang it builds our spiritual muscles, it builds our faith. Kung mutubo atong pagtuo, mubunga kita. Tungod kay pag mutubo atong pagtuo, faith is power. Pag mutubo atong pagtuo, wa na gyud makapildi nato. Not fear, not worries, not doubts. Di na makapapildi ka nato. Nothing will be able to hinder us sa pagsunod sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wa na makapugong sa atong mga pag-alagad, wa makapugong mantay worries. Kaya nitubo man atong pagtuo diya sa Ginoo because faith is power, power to change everything. Mo nang by faith mahimo gitang overcomer. Si Nehemiah by faith nahimong overcomer. Daghang kay challenge sa iyang kinabuhi sa dihang gisugo sa Ginoo nga i-rebuild ang wall. Daghang kay challenges, mga pag-BI, false accusations, corrupt mga friends. Impossible kay to rebuild the wall, pero na-overcome na ni Nehemiah tungod sa iyang pagtuo. Og nituman siya, tanan detalye gyud unsaon pag-build sa wall sa Jerusalem. Mao na ang nindot kaayos tong kinabuhi. Faith is power, og kini gumikan sa atong pag-obey. Mao na ikaduha. Sunod is obedience brings glory to God. Makahimaya gyud ang pag-obey nato. Ingon diha sa John 15:8, "This is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." Kung kita mo obey gyud diha sa Ginoo, mubunga gid kini sa atong kinabuhi. Mo reflect gyud ang karakter sa Ginoo ug mahimo gitang living testimony sa iyahang pagkamaayo, sa iyahang grasya ug sa iyahang gahom. Muna kung makita siya sa atong kinabuhi, lipay gid kay na siya. Mahimaya siya ngadto sa katawhan nga daghay makakila sa Ginoo. It brings impact ngadto sa uban sama sa kinabuhi ni Abraham, ni impact bisan pa sa sunod pa nga mga descendants. Potential kaya ang obedience sa atong kinabuhi. Makahimaya gid sa Ginoo. Mahimo kitang conduit, agihanan nga mo flow ang gahom sa Ginoo nga muhatag gyud og healing, restoration and transformation. Mao nang nindot kaayo ang obedience. Ang resulta mahimaya ang Ginoo ngadto sa kalibutan. And lastly, power po ang obedience sa experience ni Abraham tungod nining reward of his obedience. Ang ganti sa iyahang
pagka matinumanon. Ingon diha una gyud nga reward, protection. Sa verse 10 to 12 ingon diha, then he reached out his hand and took the knife to slay his son, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am. He replied, do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Sa dihang iyanag yung dunggabon si Isaac, kay ihalad na, patyon, ningon anghel ayaw. Si Isaac na protektahan, si Abraham pod na protektahan sa pagpakasala. God's protection. Nindot gyud ang power sa obedience kay protektahan ta, maprotektahan ta, kay mo intervene ang Ginoo. Obedience is the door of divine intervention. Munang nindot kasi nung kinabuhi. Kung obedient kita sa Ginoo, mo intervene kita ang Ginoo. Labi na sa panahon sa mga kalisod o mga pagguba sa atong kinabuhi. Iprotektahan gyud sa Ginoo si Isaac. Kay siya gyud ang promise nga son nga sa iyaha musanay ang daghan pang mga anak. Munang ang obedience mo intervene gyud ang Ginoo. Is a place of refuge. Sa kinabuhi ni Noah, naprotektahan gid sila kay nasa sila sulod sa arka. Naproteksyonan sila sa storm mapod sa atong kinabuhi. Protected ta sa mga kalisod, mga problema sa kinabuhi. Nganong giprotektahan si Noah? Tungod sa iyahang pag-obey. Nga bisag nonsense kayo maghimog arka nga dako kaayo didto tutok sa bungtod, imposible kaayo, pero nituman gid siya. Tungod sa iyang pagtuman, nakaangkon gid siya sa protection sa Ginoo. Mapod na sa atong kinabuhi. It protects us from distraction, trouble sa atong mga kinabuhi. A place of refuge, protection nga ni kanato. Flood of the world today. Proteksyonan ta sa kining mga flood, mga baha nining kalibutana. Unsa ni nga baha? Physical ba? Dili. Daghang kay baha. Wickedness, sin, mga sala, faithlessness, pagkadili matinuuhon. Mao kanay baha nga muguba sa atong kinabuhi. Proteksyonan ta sa Ginoo diha if we are obedient to Him. And also, not only protection ang reward sa iyaha, kundi usab kini ang nindot pugayo, provision. Ingon diha sa verse 13 to 14, Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sanctified it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called the place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Pagingon sa anghel, ayaw patya, kay naay ihalad, naay nasangit o nga ram, maunay ihalad, maunay patya o ihalad. O giingon diha, kini nga mountain panganlan nga the Lord will provide. Ang Ginoo gyud mag-provide. Muna kang Abraham, na-providean gyud ang mga pagkinahanglan. Unsay atong mga gikinahanglan. Abundant provisions. Dili pa gyud na siya nga provision lang, nga basta-basta abundant provisions. Sa kinabuhi sa mga disciples, Peter together with other disciples fishing diya sa Luke 5:1-8, piting daghan ng isda ilang nakuha nga magisi na ang net. Ngano? Tungod kay they obeyed Jesus' instruction, put down your net at the right side. Dituman magid sila bisag ang ilahang mind moingon tibuok gabi man mi walay kuha taon kahibaw gid mi anang tubiga basta buntag na labi nagbuntag wa na gid na isda. But because you say so, tungod ingon man ka, so they obeyed. Obedience piting daghan ng provision sa Ginoo. Elijah, he obeyed the command, tell the king sa iyang sala. He obeyed agad siya bisag patyon unta siya, pero gi-provide siya sa Ginoo. Gipakaon siya didto sa wilderness. Langgam, nag-provide siya pagkaon. The Lord will provide. Then also the widow of Sariphat in 1 Kings 17:13-16 nga ingnan siya ni Elijah, pakanon daw ko nimo. Ang babae ringon, isa na naman gid ni kakananan, mamatay naman mi kay hulaw man. Ugma mamatay na mi ani. Last na gid ni nga oil o kining harina, mamatay na mi sa akong anak. Pero nituman gid ang babae, yaging giluto, gihatag kang Elijah kay mo ingon sa Ginoo. She obeyed. Unsay pagkahuman? Di mahurot ang oil, nagyapon kada takos naa, harina naa gyapon. The Lord will provide abundantly sa atong mga kinabuhi. Unang God's supply flows through obedient vessels. Siya gyud ang supply sa langit mo flow gyud sa mga obedient nga mga vessels. Mao kini ang kinatibukan. Makita nato the power of obedience in the life of Abraham. Obedience is the currency of power in God's kingdom. Siya ang currency, kwarta, nga gamiton aron makaangkon ka gahom sa gingharian sa langit. Dili ang atong kaalam sa mga bersikulo, how loud you pray, how loud you worship, unsa ka kadasig magambak-ambak magsimba. Not our religion, not our number of times mag-worship ka. Worship kag Domingo pero Lunes santod sa Sabado, dili obedient ang imuhang kinabuhi. Wa gid na siya hinungdan.
you have still no power. Obedience is the currency of power in God's kingdom. Because of obedience, ma-demonstrate yun ang atong gugma o ang atong pagtuo sa Ginoo. Maposisyon ta sa iyang panalangin and unlock His purpose sa atong mga kinabuhi. Ug mutubo ta spiritually and bring glory to God. Ang obedience is not easy, but it is always worth it. If you want to experience this power, obey. Let us pray.